pag-asa at saan natin hinuhugot ang ating pag-asa kapag ka ang buhay natin walang kapag-apag-asa. Darating na wala nang magkakasakit. May isang araw na darating na wala nang lumpo, wala nang pilay. Kaibigan, kapag ka pong nangangaral at tagapagturo sa inyo, ay ang paliwanag. Bahala na yan. Basta't meron ka namang isa sa 7, naiintindihan. Anong balik tayo sa ating Panginoong Diyos? Tatanggapin niya tayo. Hindi niya tayo tataboy. Nabati din po natin ang isang magandang gabi sa mga ating mga tagapagbaybay via internet at sa ating television. Salamat po ng marami sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi sa patuloy po nating pagtalakay sa ating temang pinamagatang Tanging Pag-asa. Ngayong gabi ay pag-aaralan natin partikular ang paksa na panghuhuwad sa pag-asa. Kagabi ay binuksan natin ang mga pahina ng banal na kasulatan at inalam natin galing sa banal na kasulatan kung ano yung mga utos ng ating Panginoong Diyos na ibinigay niya kay Moises doon sa bundok ng Sinai. Napag-alaman natin na ang 10 utos ay hindi ipinagkatiwala ng Panginoong Diyos na ipasulat sa mga tao, kundi yung kanyang sariling daliri ang sumulat sa 2 tapyas na bato. Lubhang mahalaga ang bagay na ito para maunawaan natin sapagkat yung Diyos mismo at yung kanyang daliri ang sumulat ng 10 utos. Kagabi ay pinag-aralan natin, partikular yung pang-4 na utos, yung nasa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, talatang 8 hanggang 9. Ang sabi doon, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong mga gawain, ngunit sa 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni iyong aliping lalaki, ni babae. Napag-alaman natin kung alin yung Sabat na binabanggit doon. Ang 7 araw, napag-alaman natin sa pamamagitan ng kalendaryo at ng iba't ibang mga ebidensya ay ang araw ng Sabado. Walang iba. Meron pa tayong ibang mga patunay na napag-aralan kagabi, halimbawa ay sa diksyonaryo, napag-alaman natin na ang araw ng Sunday o Linggo ay the first day of the week, sabi sa definisyon, samantalang ang Monday, Munda, the second day of the week, at yung Saturday ay the 7th day of the weekly cycle. Ano pat, sa banal na kasulatan, sa kalendaryo at sa pag-aaral ng mga salita, pinatutunayan na ang 7 araw na Sabbath ay siyang Sabado. Napag-alaman din natin ang ating Panginoong Jesus nang mapako doon sa krus, yung mga babae na nagsisama sa Galilea, nagsisunod, tiningnan ang pagkalagay ng kanyang bangkay. At ng araw ng Sabbath, nagsiuwi sila, nagsihanda ng mga pabango, at ng araw ng Sabbath, sila'y nagpahinga ayon sa utos ng ating Panginoong Diyos. So simula sa panahon ng paglalang hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang araw ng Sabat ay ipinangingilin ng mga sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Napag-alaman natin na hindi ito sinira ng ating Panginoon, kundi ito ay kanyang ginanap. Marami kasing nagsasabi ng mga mananampalataya na sa panahong Kristiyano ay iba na ang utos na pinasusunod ng ating Panginoong Jesus. Pinalitan na niya ito. Ang totoo, si Jesus, napag-alaman natin sa Lucas 4:16, na nagtatag ng Kristyanismo, ay nangingilin ng araw ng Sabat at walang tala sa banal na kasulatan na mababasa tayo na ipinag-utos niya o ginawa niyang banal ang alinbang araw maliban sa araw ng Sabat. At napag-alaman natin na yung Sabat ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang Sabat ay para sa lahat ng mga tao. Dahil tayo ay dapat mangilin ng araw ng Sabat. Sa panahon ng mga apostol, ipinangilin pa rin nila ang araw ng Sabat. Hanggang sa bagong langit at bagong lupa, sangayon sa Isaiah 66, 22 hanggang 23, ang tao ay mangingilin ng araw ng Sabat. Ganito ang ating sumatutal sa napag-aralan natin sa nakalipas na mga gabi. Mula sa panahon ni Adan hanggang makarating sa panahon ni Moises. Mula sa panahon ng paglalang hanggang sa panahon na ibigay ang 10 utos, ipinangingili ng mga tao ang araw ng Sabat at wala ng iba, yung tinatawag nating Sabado. Mula kay Moises hanggang makarating sa ating Panginoong Jesus ay Sabat. Mula sa ating Panginoong Jesus hanggang makarating sa mga alagad ay araw ng Sabat ang kanilang pinapangilin. Hanggang mula dun sa mga alagad hanggang sa batang iglesia, ang kanilang ipinangingilin ay araw ng Sabat.
at mababasa pa nga natin ito sa Lucas, Kapitulo 16, ang talata ay 17. Lubhang magaan pang mga wala ang langit at ang lupa, kaysa mahulog ang isang tuldok o isang kudlit sa kautusan. Ganyan kahalaga ang kautusan na madalas ay ipinagwawalang bahala ng maraming mga tao. Mas madali pa di umano na mawala yung langit at ang lupa kaysa yung isang tuldok o isang kudlit ay mawala sa kautusan. Sapagkat, kagaya nga ng nasabi natin kanina, ito ay sinulat mismo ng daliri ng ating Panginoong Diyos. At tanging ang Diyos lamang ang may karapatan o may kakayanan na baguhin anuman ang kanyang sinabi. Ngayon, itataas natin ang ating dalawang kilay sa pag-aaral ngayong gabi. Bakit kung ganon? Ang napakaraming relihiyon o sekta ng pananampalataya na nabibilangan ng marami di umano na naniniwala sa aral o turo ng Biblia, bakit linggo ang kanilang pagsamba? O yung tinatawag nilang pangingilin. Bakit hindi iyon ang turo ng banal na kasulatan? Ano ang nangyari? Sa gabing ito, samahan niyo po ako at yan ang ating aalamin sang-ayon sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ang nakikita niyo ngayon sa screen ay ang ulo, isang coin na nakalagay diyan ang ulo ni Constantine the Great. Si Constantine the Great ay ang batang emperador sa panahon na lumalaganap ang Kristyanismo. Ng 336 AD ay ipinag-utos niya ang bagay na ito. Sa kagalang-galang na araw ng mga araw, ang mga mahistrado ay magpapahinga sa lahat ng kanilang mga pagawaan at sarahan. Ang mayaman at mahirap sa mga bukid naman ay malayang makapamumukid na patuloy sa kanilang gawain. Kailan daw po yan? Na magpapahinga ang mga maestrado, ang unang pag-uutos na igagalang ang araw ng mga araw. Ano sa English ang araw ng mga araw? Ano yung araw? Saan? Ano yung mga araw? Days. Di ho ba? So, Sundays. Ang totoo, ang Tagalog sa Sunday ay araw ng mga araw. Dahil itong si Emperor Constantine, siya ay isang tao na sumasamba doon sa deity ng mga araw. Ito ay nangyari noong March 7, 321 AD. Ito ang unang batas na ipinag-uutos, na ipangilin o di kaya naman ay ingatang banal ang araw ng linggo at hindi Sabado. Nagugat ito sapagkat sa mga nakalipas na mga panahon, sa lumang sibilisasyon, ang mga tao ay itinuturing nilang Diyos o dili kaya naman ay kanilang obheto ng pagsamba yung araw. Ang totoo, yung ancient Petra doon sa tinatawag nating Eastern countries ay makikita itong malaking pader ng mga bato na ginawa nilang inukit sa bato ang isang malaking simbahan. At doon sa papaakyat doon sa Petra, ay mayroong isang altar doon na kanilang itinalaga sa pagsamba sa araw. Sa tuwing panahon na yung araw ay tatama doon sa pinakasentro na yon, sila'y nag-aalay doon ng isang babae bilang sakripisyo. Pinapatay nila, sakripisyo alang-alang sa araw. Yung mga obelisk, kagaya ng pyramid, at saka yung mga obelisk, kagaya ng Babylonian Empire. Yung mga obelisk na yan ay nakatalaga partikular sa paghahanap ng tinatawag nating mga sinyales galing sa araw. Naalala nyo ba nung mga unang panahon dito din sa Pilipinas, sinasamba ng mga ninuno natin, kahit na yung mga puno, minsan naman yung mga agila, ang tawag nila doon, anito. Okay? Nung unang kapanahonan, ang mga tao, kagaya ni Constantine the Great, ay sumasamba sa araw. Pero nang si Constantine the Great ay makumberte sa Kristyanismo, siya ay nagpasimulang paghaluin ang paganismo sa aral ng Kristyanismo. Nang nakalipas na mga panahon, ay sinisikap ng mga Romano, ng imperyo ng Roma, na wasakin ang mga Kristiyano. Pero nang hindi nila maubos-ubos at habang pinapatay nila yung mga Kristiyano, lalong dumadami, itong si Constantino ay nakakita ng isang pangitain. At doon sa kanyang panaginip o pangitain, ay nakita niya ang isang sinyales ng cross. At ang sabi doon, by this sign you shall conquer. At yun nga, kaya makikita nyo sa mga lumang mga palabas, yung mga uniforme ng mga Romano, may mga malalaking cross sa kanilang, sa uniforme nila, sa ulo nila, at saka sa mga espada nila, at saka yung kanilang mga pangsangga, mga baluti, ay merong cross doon. Naalala nyo ba, yung mga nagpoprosisyon, ang tawag doon ay Reina Elena.
Nakikita nyo ba yung maliit na bata na kasakasama ni Reyna Elena pagkamayo? Di ba sa atin dito sa Pilipinas, pamilyar kayo dyan? Yung maliit na batang yon ay ang batang Constantino, na ang kanyang ina ay si Elena, na doon nagsimula sa kanya ang unang pag-uutos na ingatang banal ang tinatawag nating araw ng mga araw o linggo. Dahil si Constantino ay nakumberte sa Kristyanismo, inihalo naman niya yung mga doktrina o aral ng paganismo sa Kristyanismo. Kaya mapapansin nyo yung mga ribulto na nagpapakilala ng mga Kristiyano, may mga sinag ng araw, may halo, tas yung mga puso puno ng sinag na ganyan, at saka yung katawan nila puno ng mga sinag-sinag ng ganyan, sapagkat pinaghalo nila yung di umano'y larawan ni Pedro, larawan ni Maria, larawan ng mga apostol, larawan di umano ng Diyos, at pagkatapos hinaluan nila ng mga paganong simbolo. Yan na nga yung tinatawag nating sinag ng araw. Napansin nyo kung gaano nakatagal yan? 300 AD. Anong taon na po tayo ngayon? 2009. Ang ibig sabihin, yaan ay nasa halos 1,700 years na. Okay? Kaya, nung magising tayo, ang akala natin, ang tamang pangilin at pagsamba, linggo. Kasi, nang dumating dito si Magellan ng 1521, ano ang ipinangaral sa ating mga Pilipino? Si Magellan ay daladala ang espada at ang Biblia. At ipinangangaral niya na kailangang magpasakop ang mga Pilipino sa Romano, Katoliko na relihiyon. Kaya yung nanay ng nanay ng nanay natin, kaya ang sabi ng maraming Pilipino, dito na po kami namulat, dito na po kami pipikit, ito po yung kinagis ka namin, dito na din kami matutulog. Alam niyo po, ang sabi ng banal na kasulatan sa Marcos 7:7 hanggang 9, at niwalan ninyo ng kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Sabi ito ng nanay ko, sabi ito ng lolo ko, ito yung itinuro sa amin. Pero nawawalang kabuluhan daw po kung ano talaga ang itinuturo ng banal na kasulatan sa atin dahilan sa salit-saling sabi. Ito po'y batas na nilikha unang-una na ng tao, pagkatapos naman ay sinundan ng maraming tagapagturo ng relihiyon. Bukod kay Constantino, may hula sa banal na kasulatan sa Daniel 7:25 na may isang babangon na kapamahalaan. Ang sabi sa 7:25 ng Daniel, siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. May isang kapangyarihan di umano na babangon na magsasalita laban sa kataas-taasan. Lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang isiping baguhin ang panahon at ang mga kautusan. Sa 10 utos, alin kaya ang tatamaan ng propesiyang ito ni Propeta Daniel? Sa 10 utos. Alin sa 10 utos ang may time element? Unang utos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Meron ho bang oras doon? Wala. Pangalawang utos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Meron ba? Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Meron ba? Lampasan natin yung ika-4. Ika-5, igalang mo ang iyong mga magulang. May time element ba doon? Ika-6, huwag kang papatay. Meron ba? Huwag kang magnanakaw. Meron ba? Huwag kang mangangalunya. Huwag kang sasaksi di katotohanan. Meron ba? Pang-10, huwag mong iimbutin ang pag-aari ng iyong kapwa. Meron ba? Balik tayo dun sa pang-4. Alalahanin mo ang araw ng Sabath upang ipangiling. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabath sa Panginoon mong Diyos. Meron ho bang time element doon? Kaya yung hula ni Daniel, malamang yun ang tatamaan doon sa tinatawag nating 10 Commandments na babaguhin di umano ng kapangyarihang ito at papalitan yung utos mismo ng ating Panginoong Diyos. Ang katuparan po ng hulang iyan ay doon sa Konsilyo ng Trent sa Laodicea. Sa Konsilyo ng Trent sa Laodicea ng 336 AD ay napagpulungan nila ang ganito. Sabi ng Catholic Record, September 17, 1883, ang linggo ay natatag hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa tradisyon at institusyong, ano daw po?
institusyong Katolika. Sila po ang nagsabi niyan at galing sa kanilang aklat na Catholic Record, September 17, 1833. Ang linggo ay natatag hindi dahil sa turo ng banal na kasulatan, kundi dahil institusyon ng tinatawag nating Iglesia Katolika. Baka sabihin niyo po, isa naman yung pastor, baka hindi yan totoo. Ito po ho, Catholic Record, September 1, 1923. Ang linggo ay tanda ng aming otoridad. Ang Iglesia ay mas mataas kaysa sa Biblia. At ang paglilipat na ito ng Sabbath ay katibayan ng kautusang yaon. Sa kanila po, mas mataas ang mga konsilyo, yung tinatawag na mga council like Vatican I or Vatican II o mga konsilyo ng mga obispo. Sa kanila, kung ano ang ibig sabihin nila at pinagpapasya nila, mas mataas yun kaysa sinabi mismo ng Biblia o ng ating Panginoong Diyos mismo. Hindi ba yun ang sabi sa propesiya ni Propeta Daniel? Magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. Yung iisipin niya na siya ay mas mataas pa kaysa doon sa tinatawag nating Diyos. Ang totoo, isa sa mga titulo ng kanilang mga tagapagturo o ng kanilang mga pari ay yung tinatawag nating Vicar of the Son of God. Vicar o kahalili ng anak ng Diyos. Kaya ang tawag mo sa kanila, pastor ba ang tawag mo sa kanila? Ang tawag mo sa kanila ay Father. Tatay mo ba sila? Hindi. Sila di umano ay kumakatawan sa Diyos Ama. At kung ano man ang sabihin nila, may isang doktrina sila na infallibility. Pag sinabing infallibility, hindi maaaring magkamali. Ang Pope o ang Papa ay nagtataglay di umano ng ganong katangian. Ano mang sabihin niya ay hindi maaaring magkamali at ang sasabihin niya, sangayon sa kanila mismong mga pahayagan, ay mas mataas kaysa sa Biblia. Ang sabi ng St. Catherine, Catholic Church, Sentinel, May 21, 1995. Ganito po ang sabi, perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did happened in the first century. The holy day, the Sabbath, was changed from Saturday to Sunday, not from any directions noted in the scriptures, but from the church's sense of its own power. Tagalogin ho natin. Marahil ang sabi ng kanilang pahayagan, ang pinakahayagang bagay at revolusyonaryong pagbabagong ginawa ng Iglesia ay nangyari ng unang siglo. Ang banal na araw, ang araw ng Sabat, ay pinalitan mula sa Sabado patungo sa Linggo, hindi galing sa direktibang nasa saad sa banal na kasulatan, kundi sa pagkadama ng Iglesia ng kanyang sariling kapangyarihan. Inaamin po nila yan at hindi po tayo po pwedeng manghula at mamana na sa dilim na hindi natin alam. Bakit ba naging Linggo? Nang 336 AD po, ang Iglesia Katolika ay kanilang inilipat ang pangingili ng araw ng Sabat patungo sa tinatawag nating Linggo. Yan po ang sabi ng ating mga katunayan na mababasa sa kasaysayan. Ang Linggo po ay utos o tanda ng tao. Napag-alaman natin kagabi, ang Sabat naman ay utos o tanda ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan at mga minamahal naming taga-subaybay, ang mga tao ay nahahati ngayon sa pagsunod sa sabi ng tao o doon sa sinabi ng Diyos, doon sa nakagisnan at doon sa ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa Ezekiel 20:20, at inyong ipangilin ang aking mga Sabat at mga magiging ano daw? Magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Yung pangingili ng Sabat ay nagbibigay sa atin ng direksyon para maalaman ninyo na ako ang inyong Diyos. Pagka nangiling ka ng ibang araw, wala kang direksyon. Sino ang Diyos mo? Sino ang sinusunod mo? Yung pangingili ng Sabat ay hindi lamang tanda ng Diyos, kundi nagbibigay sa atin ng katibayan, ng katiyakan na yung sinasamba natin, Diyos. At hindi kung sino lamang ng mga tao o tinatawag nating institusyon. Ang pangingili ng araw ng Sabat ay pagkilala na tayo anak ng Diyos at siya ang ating Diyos, kaya siya ang ating sinusunod. Ito pa ang sabi sa kanilang mga aklat. Sa Canon and Tradition, page 263, ang otoridad kung gayon ng Iglesia ay di maaaring talian ng otoridad ng kasulatan, sapagkat ang Iglesia ay binago ang Sabat tungo sa Linggo, hindi sa utos ni Kristo, kundi sa sariling otoridad nito.
Napakalinaw naman po ng pag-amin para ating mapagkamalan kung sino ang may kagagawaan, bakit naging linggo ang pangingilin at pagsamba ng napakaraming mga tao. Dahil daw sa pagkadama ng otoridad ng Iglesia Katolika. Hindi pa ho tapos. Sa wakas, sa uling pagbubukas noong Enero 18, 1562, lahat ng pag-atubili ay nalutas. Ang arsobispo ng Regio ay nagsalita na doon ay nahayag ang sinabi na ang tradisyon ay higit kaysa Biblia. Yung tradisyon ay anumang bagay na pinagpapasya nila sa pangkasalukuyan, mas mataas yun sa Biblia. Kaibigan, yan ang tinatawag ni Propeta Daniel na pagsasalita at pagbabadya ng mga bagay laban sa kataas-taasan. Yung aangkinin mo ng iyong kapangyarihan ay mas mataas kaysa sa sinabi ng ating Panginoong Diyos. At nakakagulat naman, marami pong mga tao ang napapaniwala sa gayong pangangaral at gayong paniniwala. Ang nakikita nyo sa screen ay picture ng Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Yan po ang kinalalamanan ng kanilang kardinal na paniniwala. At yung kanilang kardinal na paniniwala ay inisa-isa nila sa pamamagitan ng tanong at saka ng sagot. Okay? Tanong at saka sagot ang katekismo ng Iglesia Katolika. Ito ang tanong, which is the Sabbath day? Answer, Saturdays is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea in 336 AD transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kaibigan, yan po ang nasa katekismo ng mga Katoliko. Sila po ay umaamin na sa konsilyo ng Laodicea ay inilipat nila ang kabanalan ng Sabado patungo sa Linggo. Alam niyo po, yung Sabat, sino ang gumawang banal? Come on. Sino ang gumawang banal ng araw ng Sabat? Ha? At ipinangili ng Diyos ang araw ng Sabat, ang sabi sa Exodus, Kapitulo 20, talatang 11, at pinaka-banal. Okay? Yung Sabat, Diyos ang nagbigay ng kabanalan. Kayo ba makakagawa ng isang bagay na banal? Bawa sabihin mo, itong bangkong to, idinideklara ko ngayon, banal to. Pwede ba maging banal yan? Hindi. Bakit? Wala tayong sariling kakayanan na pabanalin ang anumang bagay dahil hindi tayo likas na mga banal. Yung Sabat ay sinabi ng Diyos na banal dahil siya mismo ang nagtalaga. Ibinukod niya ang araw ng Sabat na banal. Kaya kung ililipat ng sino mang tao ang kabanalan ng araw ng Sabat patungo sa ibang araw, palagay niyo posible kaya? Kaya ang sabi ng Diyos, hindi mo gagawing banal ang araw ng Sabat. Banal na yan. Ang utos niya, alalahanin mo, ingatan mong banal. Di ba ang sabi sa English, keep the Sabbath day holy. You only have to keep it, ingatan mong banal. Hindi sinabi ng Diyos, gawin mong banal. Dahil yung Sabat likas na banal. At ikaw ay hindi makakagawa ng anumang bagay sa sarili mo na banal. Sabi ng Diyos, ingatan mo yan na banal. Ang tao, ang sabi niya, inilipat namin yung kabanalan. Aba. Kaibigan, kayo po siguro ang makapagpapasya niyan. Kung sa bagay, pati po tubig, ginagawa nilang banal. Daw. Meron po silang holy water. Pagka daw po ibinasbas sa inyo yon, mas banal kayo. Kaibigan, ang tao ay walang kakayanan sa kanyang sarili na gumawa ng bagay na banal. Ang Diyos ang gumawa ng bagay na banal at ang sabi niyang Diyos, ingatan mo yang banal. Hindi ikaw ang gagawa na banal. Iingatan lang natin na banal. Kaya ang utos sa pangili ng Sabat, thou shalt, what? Keep the Sabbath day holy. You don't have to make it holy, just keep it that way. Ingatan mong banal ang araw ng Sabat. Kaya, ng kanila pong angkinin na, inilipat daw nila ang kabanalan. Mukha hong may pag-atubili tayong tatanggupin ang ganong paglilipat. Sapagkat, unang-una na, ang Diyos ang nagsabing ang Sabat ay banal. Ang Diyos ang nagsulat sa 2 tapyas na bato na ang araw ng Sabat ay hindi lamang banal, kundi kanyang pinaka-banal. Hindi pa ho tayo natatapos diyan. Ito naman ay isa pang pakipanayam kay Arsobispo James Gibbon. Ito po ang sabi sa tanong. Tanong, paano mo patutunayan na ang iglesia ay may makapangyarihan
na mag-utos ng mga kapistahan at mga banal na araw? Sagot, sa gawa na rin na pagpapalit ng linggo sa Sabath na ipinapahintulot ng mga protestante, at sa ganito ay kanilang tinutuligsa ang sarili nila sa pangingili ng linggo at paglabag naman sa karamihang katulad ng kapistahang ipinangangaral din naman ng iglesia. Tanong, may iba pa bang patunay na ang iglesia ay may kapangyarihang magtatag ng kapistahan o panuntunan? Sagot, kung wala siyang kapangyarihan, paano ngang napalitan niya ang pangingilin ng ikapitong araw sa unang araw ng linggo na isang pagbabago na walang otoridad ng kasulatan? Isa pa, tanong, ito po ay nakalagay sa An Abridgment of the Christian Doctrine, page 58. Maliwanag po ang kanilang ginagawang mga pag-amin. Kami, ikaw, may gawa niyan. Alam niyo po, ang inyong brother Igan, dati ding Katoliko. At ako po, simula nang ako'y elementary hanggang ako'y mag-second year college, ako po'y sakristan sa Iglesia Katolika. Nang ako'y nag-aaral na sa kolehiyo, hindi pa ako nag-aaral sa AUP, nakarinig ako ng pangangaral ng mga Seventh-day Adventist. At ang sabi nga nila, di umano, ang Sabat ay siyang gawa ng Diyos at hindi yan ang utos ng tao. Nang marami na akong pag-aaral ay hindi din ako naniniwala dahil malalim ang aking pagtatapat sa aking iglesyang kinabibilangan. Nagtanong ako doon sa pari. Sabi ko, Father, totoo ho ba na inilipat ng ating simbahan ang pangingilin ng Sabado patungo sa Linggo? Totoo ho ba ito? Dahil hindi ako naniniwala sa kanila. Totoo ba ito? Tinapik ako sa balikat ng pari. At ang sabi niya, oo, Igan, inilipat na natin yan. Noong 336 AD, hindi mo pa pala nababasa, inilipat na natin yan. Abay, sinama pa ako? Inilipat daw namin, sila lang ang may gawa. Inilipat na natin yan, Eka. Kaibigan, mula ng araw na iyon, yun na po ang huling paniniwala ko sa pananampalatayang yaon. Sapagkat sa akin, mas mahalaga ang sinabi ng Diyos, ang ipinag-utos ng Diyos, kaysa doon sa pinag-utos ng tao. Amen? Sa aking pananampalataya, at kung magre-relihiyon ka, kung maghanap ka ng kaligtasan, dapat ang paniniwalaan mo, yung Diyos na magliligtas at hindi yung tao na walang kakayanan na iligtas kahit ang kanyang sarili. Manapay dadalhin sa pagkapahamak ang mga tao na maniniwala sa kanilang aral. Huwag ho kayong magtataka kung masusumpungan nyo na sa maraming mga simbahan ang nakalagay doon sa kanilang mga utos, saan man kayo pumuntang, simbahang Katoliko, at kahit po hindi simbahang Katoliko, mga protestante, mga nagpapakilalang sa Diyos, panay ang praise the Lord, panay ang Alleluia, dala-dala ang Biblia. Kaibigan, gusto ko pong sabihin sa inyo, at sana po, huwag kayong ma-offend. Kung ma-offend man po kayo, mag-aray lang po kayo. Ang pangingilin po ng araw ng linggo ay hindi po utos ng Diyos. Yan po ay maliwanag na utos ng tao at maliwanag na paglabag, tuwiran doon sa sinabi ng ating Panginoong Diyos. Yan ang nakalagay sa utos nila, mangilin ka kung linggo at mga araw na dapat, ay yung pangingilin ho, iingatang banal. Paano mo iingatang banal yung hindi naman banal? Parang ganire. Paano mo iingatang maputi yung hindi naman puti? Ito, paano ko iingatan itong black, kung hindi naman black yung long sleeve ko? Anong maiingatan ko sa long sleeve ko? Maiingatan ko itong blue. Tama ba? Pag nalagyan ito ng polvo, baka maging puti. Salamat nga po pala sa Anonymous na nagbigay ng napakaganda kong barong ngayong gabi. Ayaw ninyo magpakilala, pero salamat ho ng marami. At tamang-tama ho ang fitting sa akin. Salamat po sa Panginoon at salamat po sa inyo. Ang Panginoon ang gumanti ng pagpapala sa inyo. Hayaan niyo po, iingatan ko po itong blue. Dahil yun lang ang magagawa ko dito. Hindi ko ito pwedeng ingatang puti dahil hindi puti. Ang pwede mo lang ingatang puti, yung puti. Ang pwede mo lang ingatang banal, yung banal. Ang pwede mo lang ingatang buo, yung buo. Kung basag na, hindi mo ingatang buo yan. Basag eh. Paano mo ingatang banal ang isang araw na hindi naman banal? Yan ang maraming utos na makikita natin na ipangilin daw o di kaya naman ay ingatang banal sa iba't ibang mga simbahan dito sa Metro Manila at sa iba-ibang panig ng sanglibutan sa iba't ibang bansa. Yan na po ang inyong makikita. Sabi ng banal na kasulatan ay ganito, darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral,
kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita. Darating daw ang panahon, sabi ni San Pablo kay Timoteo, na hindi na nila titiisin ang magaling na aral. Ano ang katuwiran ng maraming tao ngayon? Okay na din to. Basta may isang araw ka para sa Diyos, tama na yan. Basta't may nilalaan ka sa Diyos, magagalit pa ba sa iyo ang Diyos niyan? Naglalaan ka ng isang araw sa Kanya. Kaibigan, sa panahon ng pagsamba, sino ang nasusunod? Yung sumasamba o yung sinasamba? Sino ang masusunod? Yung may lalang o yung nilalang? Sino ang masusunod? Yung Diyos o yung tao? Hindi po pwede na tayo mga katuwiran ng ganong bagay, sapagkat pagka po ganun ang katuwiran ng inyong pananampalataya, nalulungkot po akong sabihin sa inyo na isang malaking pagkakamali. Ano ang gagawin nila pagka hindi tiniis ang magaling na aral? Ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling saan? Sa katha. Hindi ka magtataka dito sa atin sa Pilipinas, may nagpapakilala na siya daw si Kristo. Pagkatapos, yun daw Davao, siya daw Jerusalem. O, di ba? Hindi sila nakikinig sa magaling na aral. Ibinabaling saan? Sa katha. Katha-katha na lamang. Yan po ang turo ng banal na kasulatan. Wika ng Biblia, alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Wika ng Iglesia Katolika, hindi. Ako bahala sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, inalis ko na ang Sabat, iniutos ko na inyong ingatang banal ang unang araw ng sanglinggo. Ang sabi ni Father Enright, President ng Redemptorist College, at narito, ang buong sanglibutang sibilisado ay umukod at magalang na sumunod sa utos ng banal na Iglesia Katolika. Yun daw namang mga sibilisadong mga tao. Okay, yan ang aking gagawin. Bow. At sumunod sila sa magalang na utos ng banal na Iglesia Katolika. Kaya ngayon, ang daming relihiyon. Mahigit kung ilang daan na dito sa Pilipinas at kung ilang libo na sa buong sanglibutan. Pero dito sa Pilipinas, iba't iba ng pangalan ng relihiyon, kayo pong lahat ay nasa umbrella o nasa payong ng utos ng Iglesia Katolika. Pagka kayo'y nagpipilit na mangilin kapag kaaraw ng linggo, kahit na iba-iba po ang inyong pangalan, iisa lamang ang inyong sinusunod, ang utos o turo ng tao. Ang pangingilin o pag-iingat sa araw ng linggo ay turo lamang po ng tao, samantalang ang Sabado ay siyang araw ng ating Panginoong Diyos. Isang katotohanan na tutulo po ang inyong pawis at ang inyong dugo ay hindi nyo po kakayaning pasubalian. Na ang katotohanan ng linggo'y gawa-gawa ng tao, ang Sabado po ay siya pong pinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Sabi nila, ay marami naman kami dito, mamamali kaya kami? Aba, isipin mo, sabi niya, JL, Born Again, Pentecostal, Methodist, Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, Romano Katoliko, yung mga Jesus is Lord, Jesus is the Rock, Jesus is the Foundation, the Lamb of God, Christ Commission Fellowship, mga fellowship na yan. Aba, ano ba yan? Mamamali kami? Ang dami-dami namin. Pakinggan niyo po ang sabi ng Mateo 7:13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. At ilan? Marami ang dooy nagsisipasok. Saan daw yun? Yung pinapasok, daang patungo sa pagkapahamak. Bakit mapapahamak? Hindi na kasi yan ang turo ng Diyos. Ang turo ng Diyos ang ikaliligtas nating mga tao, sapagkat makipot, ang sabi sa Mateo 7:14, ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. Saan daw po patungo naman? Yung makipot at saka makitid, patungo naman sa buhay. At kakaunti ang nakakasumpong noon. Huwag ko kayong malulungkot kapag kayo kakaunti, pero tama naman ang inyong pinaniniwalaan. At huwag ko kayong magsasaya kapag marami kayo, pero mali naman ang inyong pinaniniwalaan. Dahil ang tama at mali ay hindi nakadepende sa dami ng naniniwala dito. Pwedeng ang dami niyong naniniwala dito, pero mali naman. Di anong tawag sa inyo? Madaming mali. Pero kung kakaunti ang naniniwala, pero tama naman, tama naman. Dahil ang pagiging tama o pagiging mali ng isang bagay ay hindi nakasalalay sa dami ng naniniwala dito. Halimbawa, maniwala kayo, kalabaw ako. Kalabaw ako. Ngayong gabi, naniwala kayo, ayan si Brother Igan Kalabaw. Si Pastor Jing Galang, ang aking mahal na presidente sa CLC. Sabi niya, hindi. Si Igan, hindi naman kalabaw yan. Kita nyo, tao yan. Isa lang siya. Ano ba? Pag nagbotohan, talo siya.
Kasi paniwala niya, tao ako, paniwala niyo, kalabaw ako. Kung mo ba marami kayong naniniwalang kalabaw ako, panalo na kayo, tama kayo? Halimbawa, pinagkaisahan natin. Sabihin nyo, itong posting ito, black yan, black. Pagkaisahan natin, black. Oh, walang kukontra, black yan, black. Di, ang dami naniwala, black. Si Pastor Jing Galang Lauli nagsabi, hindi yan black. Alam mo ang kulay yan? Ha? Parang, yan, ganyang kulay. Parang cream na gray, no? Pasensya ko kayo, hindi ako masyadong nag-aaral ng kulay. Pero ang isang bagay alam ko, hindi nga black yan. Hindi ko mo sinasabi ng marami na black ito, black na nga yan. Nakuha ho ninyo? Ang katotohanan na hindi nakabatay sa dami ng naniniwala dito o sa unti ng naniniwala dito. Ang daan patungo sa buhay ay hindi sa dami ng naniniwala. Si Billy Graham, sa kanyang librong My Answer, ang sabi ni Billy Graham ay ganito, question, some religious people I know tell me, Tagalogin ko na ho, ilang mga relihiyosong tao ang nagsasabi sa akin na ang 10 utos na bahagi ng kautusan ay hindi na nararapat sa ating kapanahunan ngayon. Sabi nila na ang Kristiyano ay malaya na sa kautusan. Tama ba ito? Yan ang tanong kay Billy Graham. Sabi ni Billy Graham, hindi ito tama at inaasahan ko na hindi kayo maliligaw ng mga maling opinyon na ito. Napakahalaga na ang mga Kristiyano ay maunawaan kung anong sinasabi ng Biblia nang sabihin nitong sila'y malaya na mula sa kautusan. Hindi nito sinasabi na sila'y malaya sa obligasyon ng moral na batas ng Diyos at sila ay malayang magkasala. Oo, totoo at tunay na mga Kristiyano ay hindi naliligtas sa pamagitan ng kanyang pag-iingat sa kautusan. Ngunit bilang isa na iniligtas sa pamamagitan ng awa at biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay wala na sa obligasyon na sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Kagaya ng sinasabi, kay Kristo tayo ay malaya mula sa kasalanan, pero hindi malaya na magkasala. Kung ako inyong iniibig, ang sabi niya, ingatan mo ang aking mga utos. Kahit po yung mga mangangaral niyan, hindi nila sinasabi na wala na yung utos at nawala na yan at pwede na nating palitan at kung ano nang paggagawin natin. Kaya, ito ang isang bagay na totoo. Ano man ang simbahan mo, maging cathedral man yan, gaano man yan kalaki at gaano man yan kabongga, gaano man kakarismatic at nagkakaiyakan kayo dyan sa pagsamba, at ang sabi mo, feel na feel ko po, feel na feel ko. O di kaya naman, kahit maliit lang yung bahay-sambahan, kakaunti kayo, nasa ilalim kayo ng puno. Sa unang Juan 2:4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kanyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ang isang pananampalataya na hindi tumutupad sa utos ng ating Panginoong Diyos, wala po sa kanya ang katotohanan. Sabi ng Isaiah 8:20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng mga bagay na ito, tunay na walang umaga sa kanila. Pagka walang umaga, anong ibig sabihin nun? Sa Kapampangan, madalumdum, madilim, malabo. Malabo yan. Kapag ka hindi itinuturo ang pagsunod sa kautusan at saka sa tinatawag nating patotoo. Sabi nila, ang totoo niyan, Sabat na lang naman ang problema sa amin Brother Igan. Hindi naman kami napatay, hindi naman kami nagnanakaw, hindi naman kami nagtuturo ng mga lunya yung mga kaanib namin Isa na lang Yun na nga po, isa na lang. Pakinggan niyo po ang sabi ng Santiago 2:10. Sapagkat, ang sino mang gumaganap ng kautusan, gayon may natitisod sa ilan, natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa ilan. Sa lahat, pagka minali mo yung isa, mali na lahat. Sample, sabi natin, tatanungin ko true or false, tama o mali? Ang kalabaw ay may 4 na paa. Ang kalabaw ay may buntot. Ang kalabaw ay may balahibo, minsay puti, minsay itim. Ang kalabaw ay may 2 sungay. Ang kalabaw ay may 2 tenga. Ang kalabaw ay may malalaking ngipin. Ang kalabaw ay meron din tiyan. Ang kalabaw ay meron ding ilong. Ang kalabaw ay may pakpak. Tama o mali? True or false? Come on. True or false? False. Bakit false? Wala namang pakpak yung wala namang pakpak yung kalabaw. Isa lang yung mali, pero mali na lahat. Pagka nagturo ka ng isang bagay na mali, lahat sa ngayon sa banal na kasulatan
ay hindi na nagiging tama. Ito ay nagiging mali. At ang pagkakamali ay kasalanan, pagsalangsang sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan, pagsalangsang sa utos ng ating Panginoon, ay tinatawag nating tiyak na kamatayan. Kaya ang pangingili ng araw ng Sabat, ang sabi ng Panginoong Hesus, inyong alalahanin. Alalahanin ninyo sapagkat makakalimutan o di kaya naman ay ituturong mali ng mga tao. Sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, sa ikalawa, natatalakay natin sa mga susunod na gabi, dalawang uri lamang ng tao ang kanyang masusumpungan. Yung tao na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon at yung tao na sumusunod sa kanyang sariling kalooban. Yung tao na itinuturing na mahalaga ang utos ng ating Panginoon at yung mga tao na hindi nagpapahalaga sa utos ng ating Panginoon. Alam nyo, nung panahon ni San Pedro, ang sabi niya, datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Sila San Pedro ay pinapatigil ng mga aral. Sabi niya, susundin muna namin yung Diyos. Kaibigan, hindi ba yan ang maganda nating sabihin sa ating mga sarili? Susundin muna namin ang ating Panginoong Diyos bago kami sumunod sa mga tao. Ang totoo, ang sabi ni San Pablo sa Galatia 1:8, datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kay sa inyong tinanggap na, ay matakwil. Napakabigat po ng sinabi ni San Pablo. Sabi niya, kahit anghel pa yung dumating galing sa langit at iba ang ipangaral, matakwil. Inulit po niya ng 2 beses yan sa magkasunod na talata, mga kapatid ko. Ang pagsunod sa ating Panginoon ay nakasalalay ang ating buhay o kapahamakan. Kung tayo nagnanais ng buhay na walang hanggan, sundin natin ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat tanging ang ating Panginoong Hesus lamang at ang kanyang pangalan, sangayon sa Gawa 4:12, doon lamang tayo makakasumpong ng tiyak na kaligtasan. Ang ating Panginoong Hesus at hindi ang institusyon o simbahan o kung sino mang tao ang nagliligtas. At ang pagsunod sa Kanya ay ihahatid tayo sa tiyak na kaligtasan. Si Hesus ang nagliligtas sa walang hanggang kamatayan. Ang ating Panginoong Hesus, ang ating halimbawa sa pangingilin ng araw ng Sabat. Kaibigan at mga minamahal naming taga-subaybay, kayo'y naharap sa isang payak at simpleng katotohanan. Doon sa sinabi ng Diyos o doon sa ipinag-utos ng tao. Doon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos o doon sa ating sariling kalooban. Halinaway, piliin natin ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus sapagkat si Hesus ay palaging umaakay sa atin sa pagsunod. Naalala mo pa ba yung sabi niya, kung ako'y yung iniibig, tutuparin mo ang aking mga utos. Sa gabing ito, nasaang panig tayo nakabilang? Sa panig ba ng ating Panginoong Diyos? O sa panig ng nagsasabing mas mataas sila kaysa sa Diyos? Sa panig ba ng sumusunod o sa panig ng sumusuway? Kaibigan, mahal ka ni Jesus. At si Jesus, na siyang nagtatag ng Kristyanismo, ay gusto niyang sundan natin siya sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Kumakatok siya sa pintuan ng ating mga puso. Si Jesus ang ating halimbawa. Hindi tayo maaaring magkamali. Si Jesus ang magliligtas. Hindi tayo maaaring mapahamak pagka ginawa niya ang iniwan niyang halimbawa sa atin. Piliin natin ang pagsunod. Piliin natin si Jesus. Sapagkat ito ay hindi huwad. Ito ang ating tunay at tanging pag-asa. Ang tunay na ligaya ay nasa pagsunod sa kalooban ng Ama. Ang tunay na buhay na walang hanggan ay masusumpungan natin sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng ating Diyos na minamahal. Sa gabing ito, ang inyong mga lingkod ay nagagalak na ang katotohanan ay aming nasumpungan. Sa aming mga ginigiliw na taga-subaybay, sana po ay inyong napagpasyahan na mas mabuting sumunod sa ating Panginoon na umibig ng gayon na lamang sa atin upang tayo din ay magkaroon ng tunay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Inaanyayahan ko po kayong lahat na tayong manalangin sa gabing ito sa ating pagtatapos. Tayo po yung manalangin. Ama po namin na nasa langit,
Salamat po ng marami sapagkat maliwanag at simple ang inyong katotohanan. Kami, Panginoon, ay pumipili na sumunod sa iyong banal na kalooban. At hindi namin pinagsisisihan, Panginoon, na maganap ang iyong kalooban dito sa lupa. Para noon kami ay mahanda sa aming pananahanan naman diyan sa langit na bayan. Amin pong idinadalangin ang aming mga ginigiliw na mga taga-subaybay. Sana po, Panginoon, ay tulungan mo sila sa kanilang mga pagpapasya. Abutin nila ang kamay ng aming Panginoong Hesus na gabi-gabi ay nag-aanyaya sa buhay na walang hanggan, sa pagsunod at sa buhay na mapayapa. Sa pamamagitan po ng inyong Santong Espiritu, Panginoon, binubuksan po namin ang aming mga puso. Kayo po sana ay manahanan. At kami naman po, Panginoon, na nauna nang tumanggap sa katotohanan ito. Sa gabing ito, Panginoon, kami masaya, kami maligaya, at habang may buhay ka pong ipinagkakaloob sa amin, kami po, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong tulong, ay magtatapat. Salamat po, Panginoon, sa inyong mahalagang bendisyon ay pagkakaloob niyo sa aming lahat, samantalang kami mag-ihiwa-hiwalay. Ang lahat pong ito ay aming idinadalangin, alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.